Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay kung bakit binibira ngayon si VP Sara. Kumbaga parang sobrang effort na yung binibigay nila kay VP Sara para siraan lang para sa susunod na election medyo bumaba yung kanyang alam niyo yung trust rating niya, yung kanyang kumbaga mabato siya, mapahiran siya ng masamang imahe. Siyempre alam naman natin si VP Sara, sigurado ng tatakbo yan or most probably siya yung susunod na pangulo ng ating bansa dahil siyempre ano ba naman yung susunod na iaangat ng isang vice president, 'di ba? Siyempre yung presidente. So dito ipapakita ni Banat Bay na bakit ba nagdo-double time or ah, ano ba yung mga dahilan? Bakit talagang binabanatan ng todo rito si VP Sara? So panoorin po natin 'to. Alam nyo kung bakit bakit talagang todo-todo ang double time ang paninira ng kalaban dito sa mga Duterte. Ano, Banat Bay, sige, paliwanag mo, bakit kailangan mag-double time itong mga kalaban ng mga Duterte para siraan si VP Sara? Hindi lang si VP Sara, pati si Pangulong Duterte. Dahil alam naman natin si Pangulong Duterte, number one niya ngayon sa senatorial pagiging kandidato sa pagkasenador. Although wala pa siyang announcement na siya tatakbo sa pagiging senador. Pero yun nga, sila pa rin yung nagna-number one, si VP Sara at si Pangulong Duterte. So yun, sabi nga ni Banat Bay dito, nagdo-double time na yung mga kalaban nila sa politika para siraan, batuhin ng putik, para, alam niyo yun, magkaroon ng lamat, magkaroon ng yung mga taong bayan na magkaroon ng doubt kung mapagkakatiwalaan pa ba yung mga Duterte. Pero syempre, alam naman natin, kapag tatak Duterte, talagang yung trust rating ng mga Pilipino or yung ano ba, yung kampante tayo sa kanila na alam nating more on maglingkod sa taong bayan yung kanilang adhikain talaga, especially si Pangulong Duterte na sinusundan ito ni VP Sara. Ito po kasi talaga ang tunay na dahilan yan. Si BP Sara po talaga ang most trusted government official ng bansa. Saan ka nakakita? First time in the country. Ay, grabe naman to si Chika. Ay, talaga naman. So biruin nyo, kauna-unahan lang sa bansang Pilipinas na mas pinagkakatiwalaan pa ang Vice President kaysa sa Presidente. So alam naman natin ang Presidente, syempre siya yung mas nasa ah, tawag dito nasa pinaka spotlight ng ng bansa natin sa lahat ng politiko, syempre siya yung pinaka driver, siya yung nagmamando kung ano yung mangyayari sa ating bansa. Pero dito sabi ni Banat Bay, mas first time in the history daw ng Pilipinas na mas pinagkakatiwalaan yung Vice President kaysa sa Presidente. Siguro dahil yun nga, unang-una yung tatak ng pangalan, Duterte. So alam naman natin na nakadikit yung pangalan dyan ni Pangulong Duterte. So most parang karamihan sa mga Pilipino is parang inahalin tulad na dito si VP Sara kay Pangulong Duterte. So pangalawa, kita nyo naman yung trabahong ginagawa ni VP Sara kapag lumalayas si Pangulong Marcos, siya yung iniiwang caretaker o yung parang pumapalit sa kanya bilang presidente. So siya yung nagmamando. So aside doon, maganda naman yung pamamalakad niya ngayon sa DepEd tsaka dito sa NTF LCAC. Siya rin kasi yung pinaka-head nun. So marami rin siyang tinatrabaho. Unlike din kasi ng mga dating vice president na halos walang ginagawa, lalo na yung dating vice president natin, si Leni Robredo, na wala namang inatupag kundi siraan ng siraan o banatan ng banatan si Pangulong Duterte. So dito, makikita nyo, si Vice President Sara Duterte talagang nagtatrabaho. Binigyan siya ng departamento, yung DepEd, na talagang hands-on siya. Talagang, alam niyo yung
nagtatrabaho talaga siya ng ano eh, ng sobra para ano eh, yung corruption dun is hindi naman natin masasabing matatanggal talaga, pero at least kahit papaano binabraso niya yung corruption sa DepEd. At the same time nga, yung sa NTF-ERCAC, siya rin yung tumatrabaho. Kaya nga, working vice president yung nangyayari sa kanya rito. So, kaya nga kaliwat kanan yung banat sa kanya rito ng mga kalaban niya, di ba? Yan na nga yung inuugnay siya sa ICC, andyan yung inugnay siya sa Davao Death Squad. Tapos ngayon yung kay Kibuloy na sinasabi nga na tumatanggap din daw siya ng baril. 'Di ba? Sabi nga doon sa TikTok na napanood ko sa TikTok. Eh, ano daw ba yung meron sa ano sa Mountain Province doon sa bundok? Dahil nga yung property ni Kibuloy is nasa bundok. May gun shop daw ba doon para after manggaling doon eh pag uwi may dala ng mga baril. Di ba? Parang nakakatawa lang kasi isipin na tama nga naman, pupunta ka doon para sa, alam niyo, magnilay-nilay. Pero ang pinalalabas, eh, after dung manggaling, eh, nakapagdala ng, ano, ng bag ng mga baril. So, hindi lang iisang piraso, marami yun. Kasi nga, malaking bag daw ang pinaglagyan. So, talagang dino-double time na yung paninira kay VP Sara. Siguro dahil dito sa survey na to. Milit. Konti na lang, pupunta na ako. Hindi, joke lang. Oh. Ayan na, oh, sabi dito, sa Pulse Asia, si Marcos 73%, si Subiri 51%, si Pero yun, yung 73% lang si Pangulong Marcos, samantalang si VP Sara 78%. So kahit kung titingnan mo 5% lang yung difference no, pero kung ito-total mo kasi yan sa rating nila, hindi sa rating, kumbaga sa dami ng in-interview nila, kung totoo yung ano yung survey na yan. Kasi may mga nagsasabi kasi ang hirap paniwalaan ng survey na yan kasi nga hindi naman yan kasi confidential yan, hindi naman nila binobroadcast kung sino-sino yung mga na-interview, kung saan nila in-interview. Diba? Parang siguro dyan medyo paniwalaan natin ng bahagya. Pero pagdating kasi sa mga survey ng eleksyon, medyo ako, hindi ako masyadong ano doon, hindi ako masyadong naniniwala. Kasi kung ito-total nyo kasi yung total votes sa kinukuha lang nilang respondent, medyo malayo. Kaya hindi ako masyadong naniniwala sa survey. Pero ito, yung survey naman niya kasi trust rating. So, random yan. Medyo, kahit paano siguro didikit. Yun nga, ang layo nung difference, 73 to 78. So, kahit pagbalik rin natin, talagang mas pinagkakatiwalaan si BP Sara. Speaker 73. Parang di ako naniniwala. Sa Pulse Asia. 73 si Speaker? Para sila ni, ni Bongbong Marcos, 73%. Pero, pahirap kasing paniwalaan na mas nagtatrabaho kung pumares yung speaker sa presidente. Medyo questionable kasi. Dahil nga, so lumalabas yung trabaho ni President Bongbong Marcos kapareho ng trabaho na ginagawa ni Romualdez. Eh alam naman natin na yung diskartehan or yung diskartehan dito ni Romualdez eh more on yung mga kongresista talagang binubusog niya eh. Yun ang sabi nila. More on binubusog yung mga kongresista para lang, ayun nga, ma-please yung mga gusto niyang mangyari. Yung nga, di ba, yung sa People's Initiative, sinasabi nga na si Romualdez nga daw yung yung nagpo-pursue niya kasi nga gusto nila yung ma-retain yung kanilang position kung matutuloy yung parliamentary. Gusto nila sila yung mapwesto. So, yun nga, kung titingnan mo yung survey, pareho sila ni Pangulong Marcos, eh, parang magka-level lang yung trabahong ginagawa nila. So, tuloy natin to.
Para namang bula-bulaan to. Pero gayon pa man, hindi mo ba papagkaila na sa kasaysayan ng Pilipinas, 78% nangunguna ang ating Vice President maging sa presidente. No? Pero bantayan nyo yan, ha? Baka pagpikit natin bukas, 89% na yan si Speaker. Ang bilis niyan. Tandaan nyo, nangyari yan sa eleksyon, di ba? Yung sinasabi nila Bongbong Marcos nung nakaraan kay VP Leni Robredo, di ba? Nung mga ilang araw, lamang na lamang si Marcos, si Bongbong Marcos sa Vice President botohan na yon. Tapos natulog lang daw, biglang umabante na si Robredo. So, siyempre, survey lang naman niya, wala namang ano dyan. Pero pag pinagalaw kasi yung mga, let's say, sabi natin, magkabigayan dyan, is pwedeng dagdagan yung figures dyan sa survey. So, figures lang naman niya, wala namang, ano dyan, wala namang bearing niya, wala namang corruption mangyayari dyan. Yung nga lang, manipulation kasi mangyayari dyan na mamukat-mukat nyo, mataas na pala yung trust rating nito ni Romualdez. Alam niyo naman ng mga kababayan natin na masyadong paniwalain. Nasasabihin eto si Speaker Romualdez, nagtatrabaho ng todo yan. Di ba kita nyo naman yung mga ano niya, yung mga mapapanood yung video na talagang kasama siya sa mga ginagawang programa ng gobyerno tulad yung sa TUPAD, yung sa DSWD, yung sa AKAP, na pag may mga event nandun yung mga pagmumukha nila. So binibuild up talaga ng todo itong si Speaker Romualdez dahil nga may plano nga itong tumakbo sa mas mataas na posisyon. Kaya nga sabi nga ni Banat Bay, di ba, medyo bantayan natin dahil baka mamukat-mukat natin mas mataas na yung trust rating niya dito kay VP Sara. Ito naman sa SWS, 61% si VP Sara Duterte, 47% ang presidente. Yun, mas malaki yun. 61% si VP Sara, tapos 47 lang si Pangulong Marcos. So, ibig sabihin, mas naniniwala yung mga taong bayan, yung mga nakuha ng SWS, mas naniniwala ang taong bayan na mas nagtatrabaho si VP Sara kaysa kay Pangulong Marcos. Kasi nga, parang hindi mo makita ngayon si Pangulong Marcos na na magsalita pag may mga issue, nananahimik siya Pero siyempre 'di ba dapat ang spotlight nga niyan dapat nasa presidente dahil siya yung main architect natin dito Unlike ng vice president, is under lang naman dapat yan ng presidente dahil siyempre in-appoint lang naman niya maging deputy secretary tapos yun nga sa NTF-ELCAC. So, kumbaga parang literal na empleyado, parang empleyado mo to, under mo to. Pero lumalabas sa survey, mas nagtatrabaho pa yung secretary kaysa doon sa presidente. Pero mo ang layo, 61% sa 43%. Napakalayo nun. Milya-milya po ang diferensya nun. 44 si Senate President. Uy, ang taas nung House Speaker 28 40 na lang. Lamang na siya. Alam mo, Romualdez, kung ako sa'yo, sa totoo lang sayang yung kay Nino. Hindi ka tumataas Kahit anong ano nyo kay Nino, walang nangyayari. Yung susunod naman, Octaresets. 76% ang ating presidente, ang ating Senate President 76, at ang House Speaker ay 60%, meaning talo na naman talaga siya. So lumalabas 3-0. Sa lahat ng survey na ginawa, is talagang si VP Sara yung most trusted government official na talagang yun nga, pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Siguro, malaking factor talaga doon yung Tatak Duterte. Siyempre, may resibo rin naman dito si VP Sara kung paano siya magtrabaho. Especially nung nasa Davao siya as mayor, di ba?
makita naman natin talagang maayos ang Davao. So, bit-bit niya yung karakter niya doon na bilang working mayor hanggang dito sa pagiging vice president. At syempre, andun na rin yung guidance nung, hindi naman guidance, siguro yun nga, yung Tatak Duterte. So, kaya mas pinagkakatiwalaan. Siyempre, alam naman natin na kay Pangulong Duterte, mataas ang trust rating niya. So, pinagkakatiwalaan siya. So, ganun din yung ibinibigay sa anak niya. Siyempre, nakikita rin naman ng mga tao na kung paano trumabaho tong si VP Sara at hindi umiepekto yung mga paninirang ginagawa nila. Gawa nga ng, yun nga, mataas yung, yung rating niya. Kasi makikita nyo naman na kinokonek lang talaga yung, yung pangalan ni VP Sara. Unang-una yung sa Davao Death Squad. Bakit nung panahon na inaakusahan si Pangulong Duterte, mayor pa si VP Sara noon, hindi nadawit yung pangalan niya. Tapos ngayong vice president na siya at yun nga, siya yung matunog na magiging sunod na pangulo, biglang nililitaw na naman. Actually, yung lumitaw na witness, si Las Cañas, yun din yung nag-witness nung panahon ni Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, nakakalimutan niya lang banggitin yung pangalan ni VP Sara. So, walang pinagkaiba yung kay Matobato na talagang halatang scripted lang lahat, talagang gawa-gawa lang. Ngayon, yung sa ICC naman, yun nga, dahil nga Duterte, dinadawit lang talaga yung pangalan niya ron. So talagang makikita yung dino-double time talaga yung pagtatrabaho rito kay VP Sara para pabagsakin to. Pero yun nga, hindi umiepekto dahil nga mas, kumbaga parang sawa na rin siguro yung taong bayan na 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 alam niyo, naririndi na lang din na alam naman nilang paninira na lang yung ginagawa sa mga Duterte. So hindi na masyadong umiepekto yun. Oh, ang ating Vice President, 77%. So alam mo, Romualdez, lesson na sa'yo to. I think you are getting the wrong vloggers. Ba't mo naman nasabi Banat Bay na na mali yung mga nakukuhang vloggers nito ni Romualdez? Yung mga vloggers na tinutukoy mo, matataas naman yung mga subscriber ng mga to. So, pakipaliwanag mo naman, ba't mo naman nasabing maling vloggers yung mga nakukuha ni Romualdez? Kasi kukunin mo ba naman yung mga toxic na vlogger? Pambira ka naman, oh. Hindi, kung ako sa'yo, ang kunin mo yung mga hindi toxic na vloggers. Kung kaya mong kunin, ha? O, eto, pinapayuhan na kita, ha? O, secret. O, sa PR ng ni Romualdez, tinuturoan ko na kayo. Ang kunin nyo, yung mga hindi toxic na vloggers, wag nyo kunin si Nino. Ano ba yun? Yung matangkad na parang walang utak? Anong pangalan nun? Rendon ba yun? Patay tayo dyan. Si Nino tsaka si Rendon yung kunin ba naman vloggers? Talagang walang mangyayari dyan. Dahil siyempre napaka-toxic nung dalawang yan. Siguro nanonood na lang para lang pagtawanan tong dalawang to Pero yun nga, kung siyempre ang Pilipino ngayon medyo katpapano, bukas na yung mga pag-iisip sa politika, gawa nga ng binago nga ni Pangulong Duterte na yung natin dyan, yung pag-iisip natin dyan. So, yun nga, sabi nga ni Banat Bay, tama yung punto niya. Kung kukuha rin lang naman ng vlogger tong si Romualdez at mga toxic naman yung nakukuha niya, talagang hindi siya mapupromote ng maganda niya. Kasi nga, alam naman nila na yung mga pinagsasabi lang nitong mga vloggers na to, walang katuturan. So, hindi kagaya ng mga vloggers na kagaya ni Banat Bay, makikita nyo malawak yung kaalaman o yung experience sa politika. Kaya nga maganda yung rito ni Banat Bay dito kay Romualdez na yung payo nga niya na huwag siyang kumuha ng mga toxic as much as possible. Kumuha siya ng mga talagang influencer talagang may ambag sa buhay ng mga Pilipino. Kasi sila yung mas makakapagpaliwanag o mas kaya nila iparating sa baba
yung talagang gustong mangyari, halimbawa ganyan, kung talagang seryoso 'tong si Romualdez sa kanyang plano na tumakbo sa mas mataas na posisyon or yung maituloy niya yung People's Initiative na gusto nilang baguhin yung konstitusyon natin, is maitawid ng mga ng mga matitinong influencer yung kanilang adhikain. Siguro mas maipaliliwanag yun. So abangan natin sa mga susunod na araw kung ano pang mangyayari dito sa survey na 'to. Kasi medyo malayo pa naman kasi yung presidential election na yan. Medyo malaki pa yung magbabago niyan. So kailangan bantayan nga natin yan, sabi ni Banat Bay. So maraming maraming salamat po. Salamat po sa pakikinig at panunood. Ingat po tayong lahat. Maraming maraming salamat muli.